lahat ng kalsada. Good morning. Date ngayon is June 20, 2024. Pinapasyalan po namin ang kaduluduluhan boundary ng Colinas Verdes. Yung tipong mga daan na hindi nadadaanan ng sasakyan, dinadaanan ni John, no? Iniibuto namin dahil siya ay pa-practice driving. So napakaganda rito, lalo na pag ganitong panahon, no? Makulimlim, tapos yung lugar very solemn, hilly siya, hilly. Alalayan mo sa ano kasi kumukunjud-kunjud eh. Okay, dead ends, ang daming bato, nasira yung kalsada ron. Yan ang pinaka peak, yung cell site na yan. Yes, bihasa na siya eh, ginagamay na lang niya. When I'm showing you guys yung napakagandang village na to. Helipad, may helipad pa, oh. Yung helipad po na yan kasi nandito kami sa peak ng ng Colinas Verdes. Yan, letter H. Kung mapapansin nyo yung dilaw na yan, oh, nakikita yan po, naglalanding yung helicopter ng mga Araneta, no? Pag napapasyal sila dito sa kanilang develop project, Colinas Verdes Real Estate and Country Club, here in Barangay Tungko, City of San Jose del Monte, Bulacan. So yung may mga investment dito, for you want na update, panoorin nyo lang po, no? Silang baka mamaya hindi na tayo tumakbo. Oo, sige, gusto mo yan eh. Yan, napakaganda ho rito, parang nature na nature talaga. Parang nature talaga siya actually. Parang nature na nature. Galing mo. Siyempre vlogger tayo, brad eh. Vlogger. Yan, ang ganda po. Pero wala akong nagbabiking dito kasi kahit yung mga professional bikers, hindi po sila magsusurvive dito. Ay stamina nila, yung lakas ng kanilang tuhod, kasi hindi biro eh. Kung packet talaga. Pag palusong naman siya talaga. So yung packet mo medyo mapapalaban ka. Anong ibon yun? Ayun, oh. Pero yung palusong mo ginhawa. Kita nyo naman, oh. Malalaking bahay dito. Ang minimum cut po rito hindi bumababa sa 150 square meters per lot. So hindi rin po pwedeng magtayo ng bahay less than 2 million. Alam ko nag-reverse ka na natin dito eh. Yun po ang restrictions. Saka wala akong marites dito. Siguro magmamaritesan dito yung mga kasambahay. Pero yung mga may-ari rito eh, wala mang kanya-kanya. Mind your own business ang ibig sabihin. Umiikot siya, kinontra mo, tapos ano yung cam? Ano eh? Di ba? This is a 232 hectare subdivision. Okay. Marami pang kinoconstruct na mga bahay, mga tapos na, may mga occupants na. Ang lalaki po talaga. Ano?
Balita ko dito rin ho nakatira si Glock 9. Hindi ko lang alam kung saan yung bahay niya rito eh. Maring to. Oh, kasi may van siyang puti eh. Yan o, bagong gawa na naman siya. Mga yan nga yan lang. Hindi kaya? Yung Glock 9. Si Glock 9 yung bahay. Yan o po. Nandun kami sa area ng medyo mataas. Nakikita niyo po yung mga bahay na yan. Puro damo. May bagong ginagawa dito. Panggain mo yung motor para masaya. Yan. Yan ang kalsada na yan. Ano kaya yan? Ano? Oh. Sa kabila yan, sa Altarasa yan eh. MRT. What? Sabi nung ano, naglalala mo pumbira. Nasa Pilipinas pa ba ako? Layo ng entrance eh. Yan po ang ganap dito. Ganyan kalalaki yung mga bahay. Yan. Actually nakakapangakit din ang mawak na cellphone eh. Yan. Yan, ang ganda ng bahay niya. Meron siyang gazebo sa taas, third floor. Tanaw po niya lahat ano, isang paikot. Ang ganda ng view kasi rito. Yan, tulad yan. Malambot yung lupa rito, no? Ano yan, daanan din, nagiging ano yung sa baba. Nagiging malambot. Yung kalsada na yan, na ano, naiintriga ako kung anong kalsada yan. Baba mo kaya anak. Kanan mo dyan sa Herrera. Herrera. Ayan, no? Ano kaya yan, no? May tao ba dyan, tanong natin kung anong kalsada yan. Oh, sabi sa'yo anak eh. Oh, dito ka sa Colinas, tapos yan ang bahay mo. May tindahan, no? Kanan mo. Dead end ba? Oo nga na. Dead end? Sige, wag na. Hindi siya dead end. Meron namang kalsada. Hey, paano ba? Sige. Preno lang. Tingnan mo yung gilid mo dyan. Malayo eh. Tingnan mo yung gutter mo dyan. Yan ang giliran mo. Maluwag na. 2-3 feet. Masyado ka lang kinakabahan eh. Nandito pala yung mga heavy equipment nila. May daanan tayo dun oh, sa may truck eh. Sige, ikot mo dyan. Magtanong lang tayo. Naintriga lang ako. May ginagawa sila dito eh. Kanan mo dyan. Hindi, Ayun basta pa rin sa kanan. kanina. Pag dead end, di atras mo. Oh, di ba? Naintriga lang ako eh. To satisfy my, what do you call it? Curiosity. Yeah, curiosity. Yeah boy, that's the word, curiosity. Yeah, basta dyan mo lang pinaan yan. Tsaka yung gutter dito, baka magateran tayo ha. Luwag-luwag eh. Kahit dalawang truck, kita mo yung truck diba? Kikita mo naman yung guhit eh. Tanongin mo na. Mga ano to, mga tawag dito, barracks ng mga nang gumagawa. Tanong po tayo rito. Kanan mo. Tinanong po natin yung mga manggagawa. Sila daw ay mga heavy equipment operator. At sila ay nakabarracks dito sa mismong tawag dito boundary. Pinaka boundary ng Colinas Verdes at saka Altarasa. Oh, sumabit ka na yata. Hindi. Maluwag dito na ako eh. Ganito na lang ako sa gati. Parang naramdaman mo eh. Bakit ka, gogi? Hindi gagi. Bumaba lang ako dun, no? Oo! Marami. Yan po, boundary ng Altarasa. Okay, kaliwa na tayo.
Ching, ching, ching. Dapat pala dadaan dito sa loob. Somewhere here yung MRT 7. Pero according to them, syempre being employees of this development, Colinas Verdes, masyado raw mataas ang presyo ng Araneta. Syempre naman for a right of way, magkano ba dito? Pinakamababa rito 20k per square. Depende sa location ng lote, either if it's inner lot or if it's prime lot. Okay. Tuloy pa rin ang aming paglalakbay hanggang magsawa si John Ro sa kakadrive. Sawa na ako. Sawa ka na kagad. Nagdidiretso ka dyan? Pwede, try mo. Pwede naman eh. Oh, may ano. Actually, yung tawag dyan, it's not a road eh. It's an alley. Hindi, huwag kasi yung ano yun. Mataas yung gata. Ah? Hindi, diretso mo. Sige, dahan-dahanin mo lang. Sa kabila. Ah, sige. Dahan-dahan. Eh, dahan-dahan ba yun? Dapat nasa ano, lane ako dito. Nag-exercise si kuya. Yan ang maganda rin na dulo. No? Ay, dulo mo yan, no? Oh, diba? May kausap siya dun, no? Milyon-milyon ang pinag-uusapan na transaksyon dun, ah. Yan ang maganda, oh. Yung mga ganyan, yung mga dead end. Dead end. Main road na yung kaliwa. Ah, dyan. Alis na tayo. Sige. Alis tayo. Gusto ko sana lutong bahay eh. Nakatarawin na. Nagugutom na po kami kasi 12:47 na. Hindi pa kami nagla-lunch kasi Drive-thru na lang tayo, tara. kami naman eh nagano late breakfast. Drive-thru. We will be leaving Colinas Verdes after few hours of practice driving of John Road. Ito po yung main road, no? Yan. Main road ng Colinas. Dito ko itatayo yung aking retirement home soon. Hopefully next year, 2025. Yan po, palabas na po kami dito sa gate ng Colinas. Yan. Ayan. Daming pumasok ah. Ano ito, magkakasama. Sunod-sunod eh. Tandaan ka lang. Yan. Sige lang. Okay. Diretso. Ito yung facade nung pasok ay palabas. Paglabas mo may Jollibee, may King Burger. Pagkakanan mo may McDonald's. Pagkakaliwa mo dyan, papunta ka ng Quezon City. Pagkanan mo naman SM Marilao. At saka itong Walter Mart dito yan. Okay. Kaya yan po. Ito po ang Quirino Highway. Ba't ka nag-hazard? Saan tayo? Sige, doon tayo. Gusto ko lutong bahay. Sige na. Kanan, oh. Ayaw ko ng puro junk foods, puro mga fast food. Kita mo na yan, di ba? Marami po kasing mga kamote drivers. Yan. Pag kumanang ka, paglabas mo ng Colinas, Jollibee, Burger King, Walter Mart. So,
Halos nandito na lahat din. Toyota. That's the Toyota San Jose del Monte, Bulacan. Okay. Walter Mart. Ito naman ang STI College. Ito po Altagracia. Talagang magkadikit lang po ang Altagracia. Ito Ayala Land po yan, no? Talagang katabing-katabi siya ng Colinas Verdes. Ayan, diretso. Kami po ay maghahanap ng makakainan. Ayaw ko ng mga Jollibee, McDonald's, mga Burger King. Parang nakakasawa na rin eh. Parang naghahanap naman tayo ng parang luto ng ating mga magulang eh. Kasi mahirap naman na puro kain natin, puro mga fast food. Okay, ang terasa po yan. Ito po yung Savano Park. Ano rin to eh, subdivision din siya. Okay, medyo pricey rin ng per square meter dyan. Itong Altagracia. So San Jose del Monte is a fast developing city. Maybe it will be categorized or classified as a highly urbanized city, but not at the moment. Maybe soon. Then that's SM Marilao. So I will be ending up my video kasi kakaliwa na po kami rito, no? Hanap po kami ng kainan na lutong bahay. Thank you for watching guys. Ingat po tayo. Maraming salamat. Don't forget to pray. Lalo na yung ating West Philippine Sea medyo nagbabakbakan na doon. Sana ma-resolve through peaceful means, no? Hindi tayo magre-resolve sa gera. Wala akong natutuwa sa mga gera-gera na yan kasi hindi lang ang ating bansa ang maapektuhan, hindi lang ang buong mundo. Ang pinaka-importante yung ating pamilya, wala na ating mga anak. So let's pray for world peace. Sige po, maraming salamat. Thank you for watching. Have a good day. God bless. Bye.